Good day mga ka-sports natin dyan. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinalo ng Farm Fresh Foxes ang malakas na team na Creamline Cool Smashers. First time tong nangyari sa Creamline sa All-Filipino Conference kung saan ang malakas na team na kagaya nga ng CCS ay pinatiklop ng nasabi nating Farm Fresh. Anong nangyari sa Creamline Cool Smashers? Marahil nga ay maraming naninibago pagdating sa team ng CCS. Kitang-kita naman natin na medyo nahihirapan nga sila manalo at kung sakali man manalo nga sila ay dumadaan talaga sila sa butas ng karayom. Isa nga ang Farm Fresh sa nagpahirap sa kanila ng todo. Gayun pa man, alam naman natin na ang CCS ay may angkin, tapang at kagalingan. Kung kaya pag-uusapan muna natin kung paano ba natalo ang CCS. Ang Creamline Cool Smashers ay meron na lang isang makakalaban. Huling laban nga nila ay ang Signal Super Spikers. Kinakailangan lusutan nila ito para makapasok nga sila sa top 4. Dahil sa kasalukuyan ay pasok pa naman sila sa rank number 4. Kinakailangan lang talaga maipanalo nila ang laban nila sa Signal. Alamin ang buong detalye, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Creamline Cool Smashers, malaking kawalan si MB Fons at si Queen Darna Gemma Galanza sa kanilang naging laban. At alam natin na kinakailangan talaga na ipasok nga ang dalawang kanilang star player pagdating sa kanilang makakatunggali sapagkat malakas ang team ni Erica Santos. Lalo na si Vanny Gundler ay nag-level up na rin ngayon ang angking kagalingan. Ang Farm Fresh Foxes nga ay nahirapan ng gusto ang CCS at napatiklop nga sila nito. Kinakailangan talaga na magdoble effort ngayon ang mga star player ng CCS sapagkat super lakas talaga ng nasabi nating Signal Super Spikers dahil nga ang Super Spikers ay nasa ikalawang ranking sa kasalukuyan. Kinakailangan masigurado ng Creamline Cool Smashers na may panalo nila ang laban para nga sure sila na hindi sila mahihirapan ng gusto para pasok na nga sila sa second round at pwede muna sila magpahinga ng panandalian sapagkat alam naman natin na kapag pasok ka sa top 4 ay ang makakalaban mo naman yung mga nasa laylayan nga na standing. Kung kaya ang Creamline Cool Smashers aasahan talaga natin na sana ay malusutan nga nila ang team ng Super Spikers. Pero pagdating muna sa naging kanilang laban sa Farm Fresh Foxes, kitang-kita naman natin na talagang medyo nagulat nga sila sa kanilang naging game sapagkat hindi nga dito nakaporma sila Alyssa Valdez, Tots Carlos at kahit pa sabihin natin na mga maraming ang magagaling na star player ang CCS, pero kakaiba rin itong si Honey Royce Tubino at Trisha Tubu. Nag-level up talaga ng gusto ang kanilang angkin kagalingan. Kitang-kita naman kasi natin maging si Riri Meneses ay pinahirapan nga ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Ngunit pag-uusapan muna natin kung sino-sino ba ang mga nagkulang ng mga players dito pagdating sa Creamline Cool Smashers. Bagamat si Alyssa Valdez ay nagkaroon nga ng 14 points, Tots Carlos nagkaroon naman ng 18 points at si Pangs Panaga naman ay nagkaroon naman ng 10 points. Samantalang itong si Rodriguez at BDL ay nagkaroon lamang ng 8 puntos. The rest nga ay mababa na ang nakuha ng scores ng mga star player ng CCS. Kung kaya siguro talaga sila nahirapan ng gusto pagdating nga dito sa Farm Fresh Foxes. Marami nga mga nagkukomento na talagang ramdam na ramdam daw ang pagkawala ni Bernadette Fons at Gemma Galanza. Siguro kinakailangan talaga na ipasok ni Coach Sherwin Meneses ang nasabi natin dalawang star player nila dahil naniniwala nga ang mga fans ng Creamline Cool Smashers na si MB Fons at Gemma Galanza ang susi sa tagumpay ng CCS. Maraming mga magagaling rin na mga star player ang Creamline Cool Smashers na nasa bangko sa kasalukuyan. Kinakailangan lang talaga na pag-isipan nga ni Coach Sherwin Meneses kung sino ang kanyang mga gagamiting alas para sa kanilang huling laban sa Signal Super Spikers. Kung nahirapan sila sa Farm Fresh Foxes, alam natin na mas mahihirapan nga sila na makalusot sa Signal. Pero naniniwala ako na kayang-kaya ng Creamline Cool Smashers ang kanilang magiging laban na huli sapagkat alam natin na sunod-sunod na nga naging talo ng Creamline Cool Smashers.
Dahil dito magiging mas aggressive ang nasabi nating CCS sa kanilang huling laban. Hindi sila basta-basta magpapakabog sa malakas na team na Signal Super Spikers. Kita naman natin na talagang sa kasalukuyan namamayagpag nga ang nasabi nating PLDT, Signal, maging ang Akari ay umaariba na rin sa kanilang angkin kagalingan. Pero mas kaabang-abang talaga ang magiging laban ng Korean Line Cool Smashers para sa kanilang second round. I hope na ang kanilang sister team na Choco Mucho ay makapasok nga sa top 8, pero medyo mahihirapan na talaga ang nasabi nating Choco Mucho. Umaasa nga tayo na sa last game rin ng Choco Mucho ay malusutan rin nila ang kanilang huling laban. Well, if ever na hindi makapasok ang Choco Mucho, alam natin na makikipagbardagulan naman dito ang kanilang sister team na Creamline Cool Smashers. Alam naman natin na ang CCS ay mas lalong lalakas sa kanilang papatapos na laban. Iba kasi ang galing ng Creamline Cool Smashers, kapag patapos na ang laban, doon na talaga nila binibigay ang todo nilang lakas at ang kanilang angking kagalingan ay talagang ipapamalas na nila yan. Kaya sa mga bashers dyan ng Creamline Cool Smashers, sa kasalukuyan, magsaya kayo sapagkat natalo nga ng 2 beses ang Creamline Cool Smashers sa kanilang magkasunod na laban, pero hindi na to matatatluhan. I'm sure CCS pa rin dyan ang papasok sa finale. Naniniwala ako na kayang-kaya to ng kupunan nila Alaysa Valdez. At sa mga nagsasabing laos ng Creamline Cool Smashers, sorry kayo dyan, hindi pa laos ang CCS, nasa top 4 pa nga sila. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.